So ito na yung continuation ng ano natin. GSX-R. Hanip. So ito na ano. Kinalas ko na. Yung oil pan, puro dumi. So nalinisan na rin. Alright. Saka gumawa na rin ako ng gasket. Ito nga pala ginagawa ko. Paper gasket. Alright. Fiber Flex. Ayan, magandang brand yun eh. Tibay. Baliktad pala. Ayan. Ito pala. Hanip. Ito nga pala. Pagka masyado na matagal na ano, na nakatamba ko yung motor, yan, yan. Tinatanggal ko yung clutch kasi sigurado maninigit yan. Tulad yan, sikip. Nalilinisan lang naman. Hindi masungkit, huwag kayong screwdriver o kaya ano. Ayan, panungkit. Yes. Kunin lahat. Sa tayo ang light. Yan eh. Aha. Tingnan, tanggalin to, tsaka tanggalin yung basket. Ayun. Ito, nililinisan lang yung mga ano, mga panis na langis. Mga nanigas ng langis nandito. Nga pala, nagpalit ako ng piston set kasi wala eh, ano na eh, nakatakot na yung sugal. Patay na yan, luma masyado, naluma sa pagkakatamba. At least yan bago, no issue. Ayun, putik. Alasin ko lang to, tapos tanggalin ko yung basket. Hanip. Tama ba yung size ko? Mali. Ito 22. Alright. So wala ako ng panghinto dito. Ito yung pwede natin panghinto dyan. Sasabayan eh. Saka walang, ito walang charge. Hanip. Diba? Kaya matapos. Ano yata dapat yung bearing. Panggal, putik. Ayun eh. Alright. Ang no issue naman. Sa phone, alright. Hanip. No issue. Walang issue. Ha? Wala namang issue dito, alright? Ilisan lang natin. Tsaka ano, baka may mga kung ano-ano. Ay, sorry. Sali itong camera to. Ilisan meron dyan. Wala? 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 Napakita ko lang na nilinisan ko. Ito, tinanggal ko ito. Kasi puro putik na.
So ito, natakpan ko na rin pati yung clutch, right? Ayun. Nantay ko na lang yung mga stainless na tornilyo kasi in-order ko pa yung iba. Meron pa akong mga natirang bago. Ito, mga luma ito. Pero stainless pa rin naman. Kasi yung tornilyo para dito. Tapos ayun, ibabaw na. Pwede ko nalagay ibabaw. Yung starter na testing ko na, goodies naman. Pinturahan ko na lang. Tapos yung carb, okay na yung carb. Mali, pagtapos nito, mga takip o kahit hindi matapos ng takip, pwede ko na isaksak yung ibabaw. Tapos linya ng tubig yun. Tapos yung headers, pinturahan ko pa yung headers. Dito tayo sa kabila, yung stator. Bago yung stator na ito eh. Lagay ko na rin yung takip, hanip, kaso hindi naka stainless eh. Bali yun, pag dumating yung stainless na mga tornilyo, papalit ko na lang. Ayan. Ganda na ito, pinturado ito lahat. Yay! Sana matapos ng maayos to. Pump, bubuksan ko pa yung pump. Chain, nakabili na ako ng bagong chain. Alright. Tapos sa paint job na ito, sa externals, dali naman na ito. Importante, mandar siya ng maayos. Alright. So, ito naman yung valve cover. Alright. Ayan, ano rin yan? Nakamagaspang. Hindi yan sumoblay na pintura. Ganyan talaga yung texture yan eh. Ang tawag nga pala dyan, wrinkle paint. Wrinkle plus. Ito yung ginamit ko, yung DHT. Medyo mahal to eh. Parang 800 ba? Itong buntik na to. Parang ganun, parang 800 yan eh. Yun nga, kailangan mo pa i-bake. Ito kasi hindi ko na binake. Tsaka hindi ko masyadong napuruan, kaya hindi nag-wrinkle yung gilid. Pero yung mga takip-takip naman sa clutch tsaka sa stator, naman, nag-wrinkle naman. Ayan. Ayan, baka may maghanap ng yung textured. Yan yung ginamit ko. Alright.